Pwede po tayong tumayong lahat. Pwede ba palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. God is good. Amen. God is good. All the time. And all the time, God is good. No? Sabi sa ating kanta, though I may not understand, kahit na di man natin maintindihan kung ano yung plano ng Diyos para sa atin, di man natin maintindihan bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok, sa mga kung ano man po yung mga pinagdadaan natin sa buhay. Isa lang po ang sigurado, God is good. Amen? He will never leave you. Sabi sa Bible, He will never leave us nor forsake us. So, laging kasama natin ating Panginoon at hindi tayo iiwan. Amen? Amen. Amen. Pwede bang palakpakan natin ulit ng malakas ang Panginoon? So, kung naniniwala po kayo that God is good, pwede bang sabihan niyo ako sa kantang to? Samahan po ninyo ako. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Yes, He is good. He is so good. God is good all the time. Minsan pa. God is good. Pwede ba? Sige, awin mo natin. All the time, He put a song of praise in this heart of mine. Yes, Lord, God is good. God is good all the time. The darkest night, His light will shine. Light will shine. Yes, we believe, Lord, You are good. God is good all the time. All the time, we put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good.
God is good. All the time. Through the darkest night, He's our good time. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. God is good. God is good. He's so good. All the time. Amen. Amen. God is so good. And we thank you so much, Lord. Pwede bang pasalamatan niyo ang Panginoon? Yes, Lord. Naniniwala kami, Lord God. You are good all the time, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. You are so good. Dumaan man kami, Panginoon, sa napakabigat na problema, Panginoon. Patuloy namin alalahanin, Lord, that you are good, Lord. You are always good. Hindi man namin maintindihan, Lord, mga sitwasyon sa buhay namin. Lord, patuloy namin itong dadalhin, Lord. Lumabas man ho kami sa building na to, Panginoon. Lagi namin alalahanin, Lord, that you are good. You are so good, O Lord. Thank you, Lord God. Because we have, Lord, we have Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All my days, I want to praise the wonders of my comfort and my shelter. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Praise you, Lord. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Yes, Lord, you are good. You forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord, nothing compares. Nothing compares to you. Nothing compares to the promise that we have in you, Lord God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, yes, Lord, we want to praise you. My church, let us worship our God. My comfort and my shelter, tower of refuge and strength, Lord, every day, all that I am,
Let us worship our God. Come on, church. Yes, Lord, you deserve the praise. We praise you, our King. Peace will roll at the sound of your name. For joy, the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, shout to the Lord, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and seas roar at the sound of the Holy Spirit. I sing for joy, forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord, we believe, Lord God. Nothing compares to your Lord. Wala kang katulad, Panginoon. We praise you, we worship you, Lord God, in this place. Thank you so much, Lord. We thank you so much, Lord God. Open our hearts, Lord. Open our minds, oh God. So that we can receive your word, Lord. Hindi kami uuwi wala, Panginoon. Uuwi kami, Panginoon, ng punong-puno mula sa iyo, Lord God. We thank you so much, Lord. Yes, Lord God, you deserve all the praises, Panginoon. You are our King, our God, our gracious God, who loves us, Lord God, who loves us more than we can imagine, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kulang ang mga salitang ito, Lord, upang pasalamatan ka, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong grasya, Panginoon. We thank you so much. We thank you so much, Lord. We praise your name. We praise you, our Father. Pwede bang palakpakan natin ng malakas? We praise you. In Jesus' name. Sound. Ayan. Palakpakan po natin ulit ang Lord. Ayan, napakaganda nung kanta, di ba? Nothing compares to the promise I have in you. In Tagalog, walang makakapantay sa mga pangako mo. Okay? Sa akin. Ayan. So, sino po dito ang maraming inaasahang pangako mula sa Diyos? Meron? Ayan. Oh, yung mga nag-devotion. Okay po. Anyway, I don't know kung naranasan nyo na to, pero naranasan nyo na po ba ito? Sige, po muna po tayong lahat. And I would like to welcome everyone. Welcome to JCCM Kalumpit. Okay? So, naranasan nyo na po ba ito na hindi maimbitahan sa isang party? Naranasan nyo na po ba yan? Okay. Hindi ka na imbitahan sa isang party kasi parang hindi ka sabihin natin hindi ka belong, parang ganyan, o hindi ka karapat-dapat doon sa party na yon. Okay? Dahil kasi mahirap ka, pwedeng mahirap ka, wala kang pangregalo, or nag-take out ka kasi. Di ba ganun? Kasi yung po nakaranas na yon, yung hindi maimbitahan sa isang, siguro naranasan na ng iba sa atin, tama? Di ba? And minsan, di ba, yun yung cause ng sama ng loob natin. Lalo na kung yung hindi nag-invite sa'yo is yung kaibigan mo, or yung matalik mong kaibigan, or natulungan mo. Okay? So, bakit po natin pag-uusapan yan? Kasi ngayon po kasi may kinalaman yung message natin tungkol po dyan. Okay po?
So, good morning po sa lahat. Ang text po natin for today, manggagaling sa Luke chapter 14, verse 12 to 13. Basahin po natin. Sabi po dyan, pwede po tayong tumayo for reading of God's Word. Then Jesus said to his host, "When you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers, or your sister, your relatives, or your rich neighbors. If you do, they may invite you back so that you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, and the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of righteousness." Sa Tagalog po, pagkatapos sinabi ni Jesus sa nag-iimbita sa kanya, kung maghahanda ka, huwag lang ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, at mayayamang kapitbahay ang imbitahan mo, dahil baka imbitahan ka rin nila. At sa ganooy, nasuklian ka sa ginawa mo. Kaya kung maghahanda ka, imbitahin mo rin ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Sa ganoon ay papapalain ka. Dahil kahit hindi ka nila masuklian, ang Diyos ang magsusukli sa iyo sa araw ng muling pagkabuhay ng mga matuwid. May God bless the reading of His Word. Let us pray. Father God, we thank you for your Word and we believe in your Word. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ang salita mo ay laging available for everyone. And naniniwala kami, Panginoon, that your Word is the light to our path and to our feet. Salamat po, Panginoon. May you bless this Sunday service. May you open our hearts, our minds, so that we could understand, Lord God, your Word. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang message na ito ay maging isang message lang na dumaan sa aming tenga at inilabas namin sa kabilang tenga namin, Lord. But Lord, help us, Lord God, na mag-contemplate, magmuni-muni at mag-isip para may mabago sa aming mga buhay. Salamat po in Jesus' name. Amen. Ito po. Ako po na po tayong lahat. So ano pong tema natin for this month? For this 2 months? Okay, being God's hands and feet. Okay, maging kamay at paa ng Panginoon. So hindi po ito literal na magiging kamay kayo ng Diyos or magiging paa kayo na literal. Hindi po. Ang ibig pong sabihin nito is we have, bilang mga Kristiyano, kailangan pong matutunan nating abutin ang ibang tao or tulungan ang mga tao. Especially those people na powerless, yung mga walang kakayanan, hindi nila kayang tulungan ang kanilang mga sarili, ano pa, yung mga tao na may pinagdadaanan at kung sino pa man. So, ano kinalaman ng party dyan? So, ang background po ng text na ito is si Jesus, Sabbath day. Kung sabi natin Sabbath day, sa ano po natin ngayon, parang Sunday yan. Araw ng pahinga. So, ang Panginoong Jesus kumakain siya. Kasama niya yung mga pariseyo. So, may pinuntahan siyang isang pariseyo na at doon kumakain sila. So, di ba, pag binasa mo yung Bible, makikita mo si Jesus, lagi niyang ka-debate o lagi niyang kaaway yung mga pariseyo. Okay? Ang mga pariseyo po nung araw na yun, ito po yung mga teachers of the law, mga Pharisees and teachers of the law. Ang mga pariseyo po, sila yung mga taong alam nila ang mga kautusan ng Panginoon. And alam ng Panginoon na napaka-ipokrito nila. Kasi alam nila yung mga tuntunin, alam nila yung mga turo sa Bible, sa Torah, okay, sa Law of Moses, pero hindi po nila yun sinusunod. Okay, yun po ang ibig sabihin ng ugaling hindi maganda sa mga pariseyo. Yung parang ang higpit niya sa ibang tao, pero pag sa sarili nila, hindi na nila sinusunod. Okay? So kahit na ganon, ang sitwasyon, ang ating Panginoon, nakikipag-fellowship pa rin siya. O di ba, akala natin, lagi niya nilalayo yung mga pariseyo. So kumakain siya, kasama niya yung mga pariseyo. Okay? So dito, habang kumakain siya, yung mga pariseyo, parang tinitignan kung ano yung, siguro kinikilos niya, ginagawa niya. Okay? Then meron siyang isang tao na may kapansanan, ang ginawa ng Panginoon, pinagaling niya yun. And syempre, ang mga pariseyo, ganito, dapat bang magpagaling ng araw ng pahinga? Dapat niya bang gawin yun? Okay? Bakit ganun? Pwede naman, di ba kung tayo, pwede naman, ano lang naman yan. Pero kasi sa mga pariseyo, bawal kasing kumilos sa kanila pag araw ng pahinga. Hindi sila pwedeng maglakwatsa, hindi sila pwedeng talagang pahinga yun. Yung araw na yun is dedicated para magpahinga sa kanila. Okay? Bakit? Anong basihan? Kasi di ba sabi ng Lord, gawin mong make the Sabbath holy.
gawin mong banal ang Sabbath day. Sabado yun sa kanila. Okay? So gawin mong holy ang Sunday. So yung ang Sabbath day sa kanila. So ngayon, ang ginagawa nila, meron silang marami kasi silang rules, laws, regulations na pinapatupad. Minsan sa sarili nila na bawal kang halimbawa, Sabbath day pupunta ka dun sa kapitbahay. Bawal ka pagbabatuhin ka. Pag Sabbath day. Kaya kayo, mga lakwatsador kayo, pag linggo, batuhin nyo. Di ba? Kasi nga araw ng pahinga yun. So they respect the araw ng pahinga. So marami silang ganun. Kahit nga daw yung pagwawalis, medyo sila doon, sobrang conscious yung mga Pariseo. Kaya nung pinagaling ng Lord, yung taong may sakit, ang tanong nila, dapat ba yung ginawa yun? Oo, di ba? Di ba? Critical, di ba? So alam niyo, pag Pariseo ka sa church, sa loob ng church, lahat napapansin mo. Ba't niya ginawa yun? Dapat bang tulungan niya yun? Ba't yung kortina natin hindi pareho? Black doon, tapos dilaw dito. Ba't yung CR, yung pintuan, nandun sa stage? Yan. Mga ugaling Pariseo, yan. Sino po yung mga ganon? So kadalasan mga ugaling Pariseo, yan yung mga mga judgmental sa loob ng simbahan. Okay? So critical sa kilos. And sila din mismo, hinahanapan nila ibang tao ng dapat ganito yan dapat ganito sila, pero sila hindi nila magawa. Okay? Naintindihan po natin. So syempre ang Lord, alam naman natin, Panginoon siya, alam niya yun. Alam niya na yung mga Pariseo, inuuri na siya. Partida hindi pa siya nagtuturo, kumakain lang siya. Pinagaling niya lang yung taong may sakit na nangangailangan ng tulong. So, ang mga Pariseo talagang nag-comment, talagang kung dapat niya ginawa yun, dapat araw ng pahinga ngayon. Ganyan, di ba? Sounds familiar? Okay po, so sabi ng Panginoon, nung pinagaling niya yung taong may karamdaman, ayun, sinabi niya nga, tsaka niya sinabi itong verse na to, kung maghahanda kayo, wag niyong bitahan yung mga kaibigan ninyo. Okay? So, ano tinuturo ng Panginoon dito? Ang tinuturo po ng Panginoon dito is paano natin ituturing ang mga tao or paano natin tatratuhin ang mga tao. Kasi sa Panginoon, tao ang una, tao muna. Okay? So, kahit nasabihin, parang nasabi ng Lord dito, na kahit na ano naman kung nagpapahinga kayo, kung hindi naman kayo tumutulong sa mga tao, wala ring silbi yun. Dahil ang purpose ng Sabbath day is hindi naman para bigyan lang kayo ng rule. Di ba sabi ng Lord, nagtrabaho na kayo buong araw. Itong huling araw na to, ito'y para sa akin, ito'y para sa inyo. And para sa tao. Gets? So, tama lang yung ginawa ng Lord na pagalingin ang tao dahil may pangangailangan yung tao na yun na nakita niya. So, sinabi niya dito, unahin muna natin yung mga tao. Okay? Trato. Sino po dito ang natrato na ng hindi tama? Ito ulit. Nasaktan. Sino po dito yung ganon? Yung hindi natrato ng tama? Hindi binayaran, inapi, tapos maghihiganti, kapayaman, di ba meron minsan may mga ganon tayo, tama? Minsan tayo nakakaranas tayo ng hindi magandang trato mula din sa tao. Tao lang din naman yan Ang tao ang hindi tumatrato sa atin ng tama. And tayo rin minsan hindi rin tumatrato ng tama sa tao. So parang sinasabi ng Panginoon dito, tratuhin niyo ang tao, unahin niyo ang mga tao. Okay? So paano pa natin itatrato ng tama ang mga tao? Okay? So what does it mean to treat people right? Paano natin tatratuhin ng tama ang mga tao? Okay? Una, we have to help without expectation. So sabi ng Panginoon dyan, pagkatapos sinabi ni Jesus sa nag-imbita sa kanya, take note inimbitahan siya ng Pariseo, sa bahay sila ng Pariseo nito kung maghahanda ka, sabi niya, huwag lang sa mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, mayayaman, kapitbahay, ang iimbitahan mo. Dahil, magiging mangyayari? Kasi, pwedeng imbitahan ka rin nila pag nagpa-party sila. So, di ba minsan kaya tayo nag-i-invite? Kasi di ba baka hindi ako imbitahan nito.
Pag naghanda to, hindi ako imbitahan din ito. So when you help someone, okay, huwag po tayo nag-expect na ibabalik nila ang tulong sa atin. Kasi sabi po yan ng Panginoon dito, sa gayoy nasuklian ka sa ginawa mo. So sabi dito, minsan ganun po tayo, di ba? Minsan pag nagkakaroon, yung mga tinutulungan nating mga tao, nag-ano tayo, yung para bang deep inside our heart, nag-expect din tayo, nagagawin din nila yon. Kaya minsan, pag hindi tayo natulungan ng tinulungan natin, ano nangyayari sa atin? Di ba sumasama yung loob natin? Tama ba? Sino po dito yung may tinulungan, tapos ikaw yung nangangailangan, di ka tinulungan? Di ba? Tapos magkaaway na kayo ngayon. Di ba maraming ganon? Kaya minsan, hurt na hurt tayo. Kasi, totoo naman, when we help, when we extend our hand, pag ibinigay mo yung, di ba, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa. Tapos ikaw nandun, nagpalit kayo ng sitwasyon, hindi niya nagawa sa'yo, ang mangyayari, nagtatampo ka. Tama po? Okay? Kaya minsan, bago tayo tumulong, kailangan tignan din natin yung sarili natin eh. Pag ba ito hindi niya na ibigay sa akin, magtatampo ba ako dito? Or masasaktan ba ako? Okay? Sabi ng Panginoon, huwag niyong imbitahan na yung mga yan kasi kaya naman nilang ibalik sa inyo eh. Kaya nilang ibalik sa inyo. Tama? So, plus, ito pa po yan. Madaling tulungan ang taong tinulungan ka. Okay? Madaling tulungan yun eh. Madaling magbalik ng tulong dun sa taong tinulungan. Kaya paano yung mga taong hindi ka kayang suklihan? Paano hindi ka kayang bayaran? Ayan. So, minsan may mga handaan, di ba? Pag minsan naghahanda tayo o nag-ano tayo, iniimbitahan natin yung malalayo. Yung mga nandun sa Mindanao, Bisaya. Pero yung mga kapitbahay natin na rin-invite. Tama ba? Sounds familiar, tama, di ba? So, meron akong kakilala, sila pamilya sila ng, medyo sabihin na natin malaki, di ba pag Bulacan kasi, di ba, angkan-angkan yan, di ba? So minsan magugulat ka, yung mayor kumakain sa bahay nyo. O kaya yung kapitan, sa bahay ninyo. Itong pamilya na to, lagi niya kinukwento yung ginagawa ng parents niya. Sabi niya, ang mama ko at ang tatay ko, pag naghahanda sila, hindi sila nag-i-invite ng mga politiko. Ang iniimbitahan, yung mga kapitbahay. Yung mga nasa paligid. At walang nilalampasang tao. Kasi di ba tayo namimili? Party ko to, ayoko imbitahan yung nandun sa kabilang bahay. Bakit? Kaaway ko yan eh. Amen. Di ba? Namimili. Mami na kayo, pare-pareho lang tayo. Hindi ako nagmamalinis, ganyan din ako. Di ba po? Minsan ganon, di ba tayo? Na minsan nga ang lalayo yung mga inimbitahan natin. Tapos, yung mga nasa paligid natin, kinakilalapit, ayaw natin sila kasama. Di ba? So sabi ng Panginoon, ganyan, if you want to reach other people, huwag mong imbitahan yung mga kaya magbalik nito sa'yo. Kasi pag yung ginawa mong kabutihan, nasuklian, bayad ka na. Okay? Bayad ka na ibalik na yun sa'yo. Okay? So, ganun. Ang ginagawa kaya nung namatay yung tao na yun, yung magulang niya, punong-puno daw yung bahay nila. Kala mo daw laging last night ang bawat araw. Bakit? Kasi ang dami daw taong pumupunta dun sa bahay nila. At pag maghahanda sila, bukas ang yung gate. Anyone is welcome. Everyone is welcome. Kasi may mga tao, di ba, na minsan talaga you feel na you are not invited. Hindi ka, di ba, minsan ganun. May mga ganun, di ba, na lalo na hindi mo naman inaasahan na pupunta sa iyo. So yan, sabi ng Lord, help without expectation. Huwag na kayong mag-expect pag tumulong kayo. When you help someone, kalimutan nyo na yun. Huwag nyo nang isusumbat. Ikaw, tinulungan kita nung panahon walang-wala ka. O, di ba? Sound familiar? Amen? So, pag tumulong, sa nililista? Sa tubig, sa hangin, wala nang nakakala. Bakit? Bakit ko po sinasabi yun? Kasi po, para hindi tayo na-hurt. Kung sakaling hindi maibalik sa atin yung tulong na natin. Tsaka ito hindi na tulong yun kung nag-expect ka ng kapalit. Ang tawag na doon, investment. Investment. Kasi you expect something in return, tama? So when you help,
kalimutan nyo na yan. Sa akin may nangutang. Actually, hindi ko na maalala yung utang niya kung magkano eh. Sabi niya, babayaran ko yung utang ko sa'yo. Sabi ko, kanbi utang nito? Pero malaki yun eh, yun na ibigay ko sa kanya. Nakalimutan ko na talaga ng literal. Bakit? Kasi tinatanda ko na sa sarili ko na when I help this person, kakalimutan ko na to. Kasi ayoko na may ine-expect ako sa kanya. Amen? So, gano'n na. Dito sa church, meron kayong mga tutulungan dito. Minsan talaga, hindi nila kayang ibalik sa inyo. Huwag yun na isumbat. Ito yung Super Santi, pinagbalot ko pa yan. Yung isang buong pansit, inuwi. Tapos ngayon, gaganyanin mo ko, di ba? Di ba? Kaya minsan tayo rin ang sumasakit ng damdamin natin. Tayo din ang may dahilan, di ba? Because we cannot control everyone. Hindi po natin makokontrol ang mga tao. Minsan kahit na tumulong ka ng talagang bukas sa puso mo, minsan talaga hindi ibabalik sa iyo. So para less hurt, okay, when you help, don't expect in return na ibabalik yan sa iyo. Diba may nagsabi nga sa akin, bakit po kami ang bilis naming magbigay? Tapos kung kami na nangangailangan, parang take mo yung mga kamay nila sa amin. Like, hindi kasi lahat ng tao may ganyang puso katulad mo. Sabi ko, may mga tao talagang ganun. Na pagkatapos silang tulungan, babay ka na. Meron talagang ganun. Pero hindi na yun bago. Amen? Hindi na po yun bago. Ganun talaga. So when you help, don't expect. Okay? Help without expectation. No strings attached. Kaya ako pag may tinutulungan ako, hindi ko sinasabing pumunta ka sa church. Dahil tinulungan kita, pumunta ka sa church. Hindi ganon. Tutulungan ko lang siya. Dahil hindi ko nga ini-invite. Pag nagtanong siya, gusto mo ba? Tsaka ako sabihin ganon. Ayaw kasi tutulong ako, tapos may kapalit. Gusto ko pag pumunta kayo sa church, hindi dahil utang na loob niyo sa akin. Gusto ko, pag pumupunta kayo sa simbahan ng mga tao, kasi gusto nilang makilala ang Lord. Ayoko yung nahihiya. Huwag kayong mahihiya sa akin, utang na loob. Pero minsan mahiya din kayo. Minsan din. Okay. Pero yung pagpupunta sa church, kasi nahiya kasi ako kay pastor. Ang bait-bait niya sa amin. Ganon-ganon. Okay, tigilan niyo ako. Pumunta kayo sa church dahil sa Diyos. Okay? Sa Diyos. Kailangan nyo ang Diyos. At hindi ko hindi ako ang Diyos. Okay? Hindi ako ang Diyos. Ang Diyos ay ang Diyos. So, pumunta kayo pag Sunday para sa Lord. Okay? Pangalawa, paano natin tatrato ang mga tao ng tama? So, love without discrimination. So, sabi ng Lord dito, but when you give a banquet, pag sabing banquet po, ito po, party po yun. Okay? Invite the poor, the crippled, the lame, and the blind. Sino daw yung imbitahan? Okay, so qualified ka. Kasi mahirap lang tayo. Invite the poor, the crippled, the lame, and the blind. So bakit hindi sinabi the politician? The rich neighbor. Okay, kasi itong mga tao na to, sila yung mga forgotten ng society. Sila yung mga hindi mo iimbitahan. Kayo ba mag-iimbita tayo ng ang mahirap sa party niyo, hindi naman niya kayang magregalo sa inyo. Di ba minsan sino po dito nagpapabinyag? Tapos ang iimbitahan mo yung mga mayayaman, hindi naman kayo close. Di ba? Tapos di ba yung mga nagpapakasal, kaya sa church yung natatawa ko pag may nagpapakasal sa simbahan, hindi naman nila close, ginagawa nilang nilo sa kasal. Lahat ng mga mayayaman. Ay, yung mga mayayaman, dahil na inaanak. Di ba? So sabi dito, itong mga tao na to, ito yung mga forgotten ng society, yung hindi mo imbitahan, nakalimutan ng society, medyo may sitwasyon, may hindi kapansanan, okay, poor, crippled, the lame, and the blind, hindi ka nila kayang bayaran. So wag po tayong namimili. Ayaw po ng Lord nun. Diba? So sabi natin, diba, being the hands and feet of God. Huwag tayong magbibigay ng flyer na punta ko kayo sa church sa malaking bahay. Kasi masyadong halata. Na user ka. Amen. So, daanan natin lahat. Bigyan natin. Ayan. Ngayon kung pupunta sila, hindi pumunta kayo. Tama? Amen? Tama po ba? So, itong mga tao na to, hindi kanila kayang bayaran. So, wala silang kakayanan.
Sila at sila ang mga hindi iniimbitahan kadalasan. So bakit mahalaga yan sa Lord? Kasi po ang Lord natin ay hindi po nagmamahal po yan with ang pagmamahal po sa atin ng Panginoon is unconditional without discrimination. Sino po dito ang pumupunta po dito sa church? Tapos sinasabi namin, ikaw medyo sobrang laki ng kasalanan mo, wag ka dito. Meron bang gano'n? Ikaw, sobrang takaw mo. Huwag ka dito, mamaya ka na. Walang ganun, di ba? Yung mga tackle girls. Meron daw. Nakaputi. Joke na. Yun daw. Huwag ka dito, kain ka ng kain. Gets natin? Naintindihan po natin. So, love without discrimination. Huwag po tayo nang discriminate ng tao. Amen po ba? Remember this, hindi niyo po kailangan maging mayaman para maging matapobre. Kahit po mahirap ngayon, matapobre na. At hindi mo kailangan maging mahirap para maging mababa ang loob. Hindi po lahat ng mayaman matapobre. Okay? At hindi po lahat ng mahirap mababa ang loob. Tignan mo yung mga kapitbahay nyo. Sino po dyan ang mga matapobreng mahirap? Di ba? Meron na rin, di ba? So wala po yan sa status ng buhay, nasa ugali yan ng tao. Huwag tayo namimili ng tinutulungan, huwag tayo namimili ng kakaibiganin. Pero syempre, meron ka talagang makakasundo. So, tulungan na, kung binigyan mo siya ng tinapay, kaya ako minsan hindi ako nagbibigay hindi na lang ako nagbibigay kasi pag halimbawang yung hindi ko mabibigyan lahat. Pero minsan sumasablay din. Kasi minsan talaga gusto ko magbigay doon sa tao. Pakailan niyo ba? Diba? Pero minsan po talaga ganon. Minsan nahiya akong kumain ng ako lang yung kakain, tapos hindi sila kakain, nanonood lang sila. Kaya mapapansin niyo pag Super Sunday, kahit yung mga nandun sa sulok, ay, halika, kain ka, ganyan. Kasi naranasan ko po yun, na hindi ka tinatawag. Sinuli ko na yung walis. Yung kaldero, ito po yung kaldero, hindi ka talaga papakainin. So kung pagkain lang naman yan, ibigay po natin yan sa mga tao. Amen? So kahit gano'n kakonti yan, bakit po? Mabubulok lang po yan. Promise po, naranasan ko po yun. Yung gano'n, masakit po yun eh. Sa damdamin, na minsan mafe-feel mo yun na, kaya ako medyo maarte ako sa pag-attend ng mga party. Kasi naranasan ko na rin maging yung panakit buta sa party, yung nag-cancel. Tapos, dahil nag-cancel, sayang yung mga pagkain, sige, imbitahan ka na lang namin. Kaya ako, pag late mo ko inimbitahan, hindi ako pupunta. So, ang arte mo naman. Ganun talaga. Promise, kasi naranasan ko yun. Minsan, pag yung late invitation, bukas mo na ako imbitahan, may party ka, pinilano mo ng matagal na panahon, tapos bukas mo ako imbitahan, kahapon mo ako inimbitahan, hindi talaga ako dadating. Hesitant akong pumunta sa ganon. Bakit? Prinsipyo ko yon, ako lang yon. Okay? Kasi may naranasan akong ganon na hindi ka naman talaga, you're not part of you're not part of the guest. Ka lang, parang panakip butas. Parang di ba medyo degrading, right? So it's either hindi niya ako imbitahan o imbitahan niya ako. Ganun lang. Ganun lang ako. Okay? So, pag nagpag-party kayo, imbitahan niyo ako 1 year. Kung magpapabinyag ka ng ngayon pa lang, mag-send ka ng invitation na ma-schedule natin agad. Okay? Kasi talagang medyo sensitive ako sa ganun. Sa ganung mga gathering. Hindi lahat ng dati nung kabataan ko, sige lang go. But when you get age, minsan makikita mo yan sa tao minsan. May mga tao talagang ganun. Okay po? So, yung mga tao na yan, yung mga hindi masyadong mga maliliit na tao, ganyan, mga hindi kakayang, imbitahan po natin yan. Kasi you never know what will happen to a person. Hindi niyo po masasabi kung ano po ang mangyayari sa isang tao. Yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo, sige. Baka yan na ang susunod na manalo ng loto. Hindi ka balatuhan. Amen? Amen? Because you never know. Hindi ka Diyos para makita ang future. At hindi kaya nga dapat di tayo judgmental kasi you never know. Hindi mo pwedeng laitin ang isang tao na ganito lang ang isang tao, wala na yung mararating sa buhay niya dahil hindi po yun totoo. At huwag tayong tumitingin dun sa tao na kaya tayong bayaran. Amen? Amen. So,
Pag medyo may mayaman pumunta dito sa church, just dikit ka ng dikit, medyo halata ka. Mangungutang ka nun. Di ba? Amen. Amen. Sino po dito yung may dumidikit sa kanya? O, mangungutang yan. Joke lang po. Okay? So, love without discrimination. So, tulungan natin yan. So, naranasan ko din dati, no, merong yung nag-seizure. Inatake ng epilepsy. Eh, dahil mahirap lang siya, hindi siya tinulungan ng isang tao. Eh, yung isang tao na yun, para bang sweet, dun sa mga close niya lang. Pero nung inaatake na yung isa, wala siyang ginawa. Di ba? Medyo may discrimination. Tama? So, avoid po natin yan, ha? So, kung hindi po tayo makakapagbigay ng chicken sa lahat ng tao, wag na magbigay ng chicken. Hindi, minsan halata eh. Pero kung halimbawa mga ganong party, okay lang yun. Unahan na lang yun eh. Pero yung minsan yung may hindi tayo mabibigyan, huwag na lang tayo magbigay kung hindi natin mabibigyan yung iba. Kasi medyo, minsan po masakit din, lalo na po sa mga taong ganyan, kasi yan yung mga wala talagang lumalapit eh. Yung mga hindi pa kapansinin yan eh. Pag medyo mayaman-yaman ka, maraming lumalapit sa'yo. Pero pag mahirap ka, may kapansanan ka, aminin na natin, hindi nyo mabarkadahin ng pilay o ng lumpo. Walang mga magawa, parang na-stuck na lang sila dun eh. So let's help them. Pero hindi po ito literal Baka may mga tao talaga na, yun yung talagang babang-baba, bagsak na bagsak. Pwede rin po natin silang dabayan. Okay? So ibig sabihin, Pastor, kahit yung mga pulubi, tutulungan ko. Wait lang po. Okay, sa panahon po ngayon, kailangan maging matalino ka rin sa pagtulong. Kasi baka mamaya yung pagtulong po natin, nakakasama na siya. Diba, drug addict, nangungutang sa'yo. Siyempre, kung ano sasabihin yan sa'yo? Sabihin yan sa'yo, wala nang pagkain yung mga anak ko. Yung pala, pang shabu niya pala yun. Kunwari, gano'n. Gets nyo? So, kailangan you have to think twice. Pwedeng tumulong, pwedeng mag-isip pwedeng tumulong ng mag-iisip. Okay po? Amen? So, minsan may mga utang sa'yo kasi magsusugal. May mga ganon. O, kailangan matalino ka din. Kasi minsan, yung tulong, hindi talaga naging tulong. Naging konsente. Gets? So, wisdom yan. Okay? So, lalo na po yung mga nasa jeep, nasa dito, yung mga nanghihingi ng tulong doon, be careful. Tulungan nyo na lang po yung alam niyong talagang kailangan. Amen? Okay, next. We need to give without hesitation. Okay. So sabi po dito ng Lord, and you will be blessed. Although they cannot prepare you, you will be repaid at the resurrection of righteousness. Sa ganon ay pagpapalain ka dahil kahit hindi ka masuklian, ang Diyos ang magsusukli. Ayan. Okay? So alam nyo, ganito yan. Anong gusto nyo? Sukli ng tao, sukli ng Diyos. Reward ng tao, reward ng Lord. Okay. Pag reward po ng tao, ito lang yan. Pero pag reward po ng Lord, malaki. Sa langit. Gusto mo na ba? Kuya Ben? Okay po. So when you give something, minsan talaga po ganito, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa dun sa tao. Isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. Minsan talaga, aminin natin to, naiisip natin, huwag ko na lang kaya tulungan. Di ba? Huwag ko na lang kaya tulungan, kawawa din ako. Diba? Ako din, kailangan ko din ng tulong. Minsan, diba, ganon tayo. Nagsasakripisyo na tayo. Remember this, kung merong malakas na leading sa'yo to help that person, minsan kahit po yung huling-huling pera mo, alam niyo po yun, ang Lord ang magbabalik dun sa'yo. Okay? So kaya minsan, wag na kayo mag-expect dun sa mga taong hindi kayo kayang suklian. Kasi, ang Diyos naman na nakakakita po ng ginawa po natin. Remember, pag sinuklian nila yung ginawa mong kabutihan, bayad ka na ba nun? Bayad ka o hindi? Bayad ka na. So, wag na kayo magpabayad sa tao, magpabayad na lang kayo sa Lord. Amen? So, alam niyo po may nakausap ako ng nakaraan. Sabi niya, huwag mo na akong bibigyan ng ganito, huwag mo na akong bibigyan ng ganyan. Sabi ko, bakit po? Sabi niya gano'n. Kasi ano ko yan sa Lord. Ganun lang. Kasi ayaw niya nang na pinapa-broadcast pa yung mga ginawa niya. Di ba yung mga mayor? Natatandaan yung mga mayor, politician, ganyan.
yung tarpaulin, di ba yung ano, yung mga tent, may pangalan nila. Yung kalsada, may muka. Kalsada na yun Bakit? Sinusumbatan tayo ng mga politician. Kasi wala daw kayo utang na loob. Nakakalimot din daw kayo. Joke lang. Nakakalimot daw tayo. Di ba nakita nyo yun? Yung ano, donated by mayor ganito. Minsan nga wala na yung ano donate yung mga poste sa Caloocan, may mga bigote ni Echeverry dati. Alam mo, sinusumbatan talaga tayo ng mga politician. Diba, no? Amen? Parang sabi, huwag niyo akong kalimutan sa election ako gumawa niya. Diba? So when you help someone, okay lang po yun. Huwag po tayo mag-hesitate to help. At minsan makakalimutan yung tinulong natin kasi God will repay you. Ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Mas maganda nga minsan yung wala nang nakakaalam na tumulong ka. Kaya ako minsan pagsasabi ko, ito huwag ka na magpapasalamat. Bakit po? Dapat po we boast in the Lord. Ganun ba yung mga ano? Dapat po pinagmamalaki ng Diyos na. Yung bakit? Kasi ang ina-expect ko, kapag pinasalamatan mo ako, bayad na ako. Ganun lang yun. Huwag mo na akong pasalamatan, kaya mo ang Lord ang magbalik sa akin. Total naman, di mo naman kayang ibalik. Diba? Wala ka nga Ako nga yung tumulong sa iyo. Okay? Pero pwede mag-thank you. Pero huwag niyang ibalik. Kasi bakit? Ayoko huwag mong agawan ng Diyos. ng role sa buhay ko. Amen? Okay? So, ganun din po. Alam niyo bakit ganun yung... Pag ganun po ang mindset natin, siguro mas magiging madali sa atin tumulong. Kasi alam natin na kahit na anong tulong natin, maibabalik naman ng Lord sa atin. Hindi tayo masasaktan kung sakali pong dumating yung pagkakataon na hindi na ibalik ng tao sa atin ang ginawa natin sa kanila. Amen? So alam niyo po ako ito po to apply this message to all of us. Okay? Ganito po, sa anniversary, gusto ko sana maimbitahan natin yung mga nasa paligid. Yan dyan. Kasi bakit? Minsan kasi, natatanda ko last anniversary, hindi ko sila naimbitahan Yung mga nandiyo sa likod, nandun, nandyan. Sinabihan lang. Pero hindi ko sila binigyan ng pagkain. Ang daming nasayang na pagkain. Hindi ko naman intention. Talagang nakalimutan lang talaga. Talagang sa sobrang dami yung ginagawa. So ganito po, sa anniversary natin, kasi malapit na, November 26, ayan, in-announce ko na. Ang anniversary po natin is November 26. Ayan. So, imbitahan po natin yung mga taga rito. Ayan, yung sa mga malalapit. Pwede nyo ba akong tulungan? Amen. Okay? Kasi bakit po? Di ba ang pangit naman nun, may church dito, sa iba sila nag-church. Di ba? Merong handaan, hindi sila kasali, pero nag-invite tayo ng kilalayo. Nag-invite pa tayo ng kung saan-saang lugar, tapos yung mga nandito, hindi naman natin iniimbitahan. And ang purpose ng simbahan ngayon, ang purpose po ng church is dun sa mga taong nasa paligid. So let's invite them, kahit di sila pumunta. Okay? Kaya po ba natin yung gawin? So sa anniversary, ganun po nagagawin po natin. Tulong-tulong po tayo, imbitahan po natin yung mga kapitbahay. Kasama na rin yung mga mayayaman. Kasi baka sabihin, baka magtampo. lahat po ng tao. Pero huwag natin pong tignan sa gano'n. Okay? Basta po, joke lang po yun baka seryosohin nyo. Minsan, seryoso kayo, nag-joke lang naman ako. Okay, joke lang po yun. Okay? So ganito po bakit po? Kasi po parang yun yung inimpress sa akin ng Lord nung ginagawa ko yung message na to. Nakalimutan niyo yung mga nasa paligid. Hindi niyo mo lang binigyan ng minuto. Natanis lang ng anniversary. Sa mga problema kami, paano na may dispose? Tsaka ako na naisip na, kaya nabigyan yung mga kapitbahay. So sa anniversary mga takal girls, ayan bigyan po natin kahit po nakapack lang, ganyan, bilang, sabihin na nilang, kasi ang mga tao, they expect something from us. Accept na po natin yan. Pag po tayo Christian, ang laki po ng expectations. Diba? Hindi mo natulungan, nagtampo sa'yo, nagalit sa'yo, nasungitan mo ng konti, generalize, mga Kristiano ba hindi kaya? Kaya. Diba? Ang laki po talaga ng expectation. At least kahit paano, hindi man natin ma-perfect. Ayan. Hindi man po natin ma-perfect yung at least kahit paano maalala nilang naimbitahan sila. Gets? Na hindi tayo exclusive.
or JCCM members lang. Dapat we are also, we reach out other people also. Okay po? So ano ba naman yung bigyan mo ng pansit? Pansit lang yun. Okay? So sana po sa anniversary may may makaisip kasi baka ako pa magbigay Baka ako pa magbigay. Ayan, sinasabi ko na po sa inyo. Bakit po? Kasi po, you never know po eh. Minsan yung tinulong natin, minsan talaga po, appreciated nila yun. Hindi po lahat grateful. Pero meron ka talagang minsan madadali. Minsan talaga wala na talagang pagkain, walang tulong, wala na. Kasi then yung tinulong mo, yun pala yung ginamit ka ng Lord to bless or to help that specific person. Okay po? So when you make something, kalimutan nyo na. Ano nga ulit pangalan ko? Nagka-amnesia. Joke lang po. Okay? Amen? Amen. Sino po ang pipiliting maging ganon? O, lahat po tayo. Okay? So, tumayo po tayong lahat and let us pray. Let us pray. Father God, we thank you, O Lord, for your message, for your word. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang inyo pong salita ay buhay. At ito po ay nananatili sa aming pong mga puso. Lord, tulungan niyo po kami lahat, Panginoon, to become like you. Kahit po dun sa area, Lord God, ng pagtulong. Lord, we're not perfect. Minsan, sumasablay kami bilang tao. Pero Lord, hindi pa naman huli ang lahat to change. Hindi pa naman huli ang lahat para magbago, Panginoon. Lord God, help every one of us. Natulungan po namin ang ibang tao. Tratuhin po namin ang tao na tao. Huwag po kaming maging katulad ng iba, Lord God, na namimili ng tutulungan, namimili ng iimbitahan, namimili ng pakikisamahan, at higit sa lahat, Panginoon, namimili ng mamahalin. Lord, tulungan niyo po kaming lahat dito, Panginoon. At kapag tumulong kami sa aming kapwa, Panginoon, huwag na namin itong isumbat sa kinulungan namin. Bagkus, Lord, hayaan mo kami, Panginoon, na hanapin sa iyo, Panginoon, ang pagpapala. Hanapin sa iyo, Panginoon, ang reward na ipinangako mo, Lord. Lord, minsan wala kaming pera, minsan konti na lang. Pero naniniwala kami, Panginoon, hindi po ito rason, Panginoon, para maging kamay at paa mo sa iyong mga anak. Kailangan kanila, Panginoon. At gamitin mo po kaming lahat dito, Panginoon, bilang instrumento mo, Panginoon, para sa ibang tao. Maraming salamat po, Lord, and naniniwala kami, Panginoon, na magiging ganito kami, magiging katulad mo kami, Panginoon, sa tamang panahon. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Okay po, let's prepare ourselves. So, ito po, let's prepare ourselves kasi alam ko po, excited na po tayong lahat na magbigay. Amen? Amen. Okay po. So yung magkitestimony po sa atin, talagang kinulit niya ako kasi sabi niya, pag hindi mo ako pinag-testimony, aalis ako sa church. Joke lang po. Okay, so tawagin ko na po testimony sa hibig. Hindi po ito pinilit. Okay, pero pinili po siya ng Lord. Tawagin na po natin Sister Michelle Fuentes. Hindi nga pinili. Hello po, good morning po. Good morning. Nandito na naman ako kasi syempre may bagong problema. Hindi, joke lang po. Nandito po ako kasi gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga blessing po ni Lord nung nagtiwala po ako sa Kanya sa tithes po. Bali, ano lang po to, short story lang po ito. Nag-chat po ako kay Pastor nung August po. First week po ata nung August. Sabi ko, Pastor, pwede po ba next week na lang po ako magbigay kasi wala na po akong pera, saig na po pera ko. Sabi ko, 50 pesos na lang po yung pera ko. Tapos nag-chat si Pastor, mas maganda daw po magbigay ng ganon. Kasi doon mo makikita yung ano ni Lord sa'yo. Bali, challenge ko po talaga yung sarili ko. Na-encourage po ako sa sinabi ni Pastor na ganun nga po.
alam niyo po, lahat po ng pera ko na nasa akin, talagang ginid ko po kay Lord yun. Tapos alam niyo po yung resulta nun, grabe po yung blessing na dumating sa amin ni Jason. Yung mga dati ko pong pinoproblema na pambayad ng ganto, pambayad ng ganito, si Lord po nag-provide nun. Nung nagtiwala po ako kay Lord. Sabihin ko lang po 2 months po na yung motor po namin hindi po nababayaran. Pero si Lord po nag-provide nun. Tapos yung mga bayarin, si Lord din po. Grabe yung blessing po. No? Kasi dati, pagka ganun po yung nangyayari sa akin, di ba, tuwing magpapatotoo po ako, lagi ko po sinasabi, kulang ako sa, yung problema namin sa financial, puro financial. Pero ngayon, hindi na po problema kasi tinutulungan po ako ni Lord sa lahat ng mga financial po na. Pagka nagtiwala ka kay Lord talaga, ibabalik ni Lord yun. Naniniwala, dati kasi yung sa Malakias po, hindi ko pa po nasusubukan, pero nitong August po talaga, nasubukan ko po siya. Totoo po, grabe po yung pagpapala ni Lord. Alam niyo po ba yung, kasi nagsi-sales agent po ako. Ang hirap po magbenta. Pero si Lord, alam niyo po, susunod-sunod po yung mga nag-chat po sa akin na magpapakabit po sila ng internet. Doon ko po kinuha yung mga pambayad po ng mga bills namin, mga pambayad. Alam niyo po yung si Jason po, ang sahod niya, maliit lang po. Pero yung babayaran, kunwari lang, sample lang po to, 10,000. Pero ang babayaran po namin, 20,000. So, kulang pa. Pero si Lord yung nagpuno nun, nung mga kakulangan po na, ng mga bayarin, si Lord po nagpuno. Grabe yung, sabi ko nga, Lord, 150 pesos lang po yung tithes ko, pero bakit sobra-sobra yung, balik ni Lord sa akin. Nakabayad ng mga ganito, tapos nakapagpagawa pa kami ng cellphone, nakabili ng bike yung mga bata. Di ba grabe, sobra-sobra, 50-100 lang po yung tinights, pero grabe yung balik, di ba? Tapos hanggang ngayon, meron pa po nagpapakabit. Linggo-linggo po, hindi po ako nawawala ng kliyente. Kaya grabe si Lord, di ba? Kaya magtiwala po tayo kay Lord. Ibigay din po natin yung nararapat sa Kanya ng may pag-ibig at pagmamahal. Kaya magbigay po tayo kay Lord. Let's pray na po. Yes, Lord, Father God, we thank you, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa amin na siksik, liglig at umaapaw. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng tao na nandito, Panginoon. Lord, iparanas niyo po sa kanila, Panginoon, yung pinaparanas niyo po sa akin ngayon. Lord, salamat. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa, yung mga may business, Panginoon. Lord, palaguin niyo po, Panginoon, ang business nila. Pati po yung mga nagtatrabaho, Panginoon, bigyan niyo po sila, Panginoon, sa araw-araw ng kalakasan ng katawan, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang pinansyal nila. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, yung mga wala po pong trabaho ngayon. Lord, kayo po, Panginoon, ang mag-provide, Panginoon, ng mga trabaho sa kanila. Lord, salamat, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po, Panginoon, at para maibalik po, Panginoon, nila sa inyo ang nararapat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Salamat po. Okay po.
So ayan na, hindi yung chamba. Chamba lang yun, Michelle. Okay po, joke lang po. So sa lahat po ng may mga ganon, yung bang nangyari talaga sa inyo yung sa giving. Baka this time pwede naman po tayong mag-testify about the Lord. Okay? Amen? So yung mga magandang ginawa ng Lord, yan po yung dapat pinagmamalaki. Hindi po yan tinatago. Okay? Kasi nga po, para yung mga ibang tao, ma-encourage din naman sila to give and to, to have faith in our God. Okay? So, thank you. So, mag-approach nyo lang po ako sa sino pong gustong mag-testify. Okay? Si Ate Lani ulit. Okay? So, joke lang. Okay po, so for announcement, tunig po tayo maigi. So, Fireplace po every Wednesday, 6:30 p.m. Okay? 6 pala, 6 p.m. Pero start at 6:30. Okay, post encounter later at 10 a.m. Sino po yung mga nagpo-post encounter dito? Ayun. So, meron po tayong post encounter mamaya. At tinan nyo na po yun kasi huling post encounter po yan for this year. Okay? Huli. Pero, okay, starting po next week po, start na po tayo ng Sol 1. Okay po? Sol 1 orientation. Okay po, bakit po kailangan? Okay po, gusto ko po kasi bago po, pinilit ko talagang gusto ko po pagdating ng January tapos na, wala na kayong gagawin. Okay, bakit po kailangan mag-school? Kasi po gusto ko po lumaki po kayo ng may alam tungkol sa Diyos. So yung mga nagpo-post encounter dito, I encourage you, magpalista kayo sa Sol 1. Okay, so next week po, October 8, will be Sol 1 orientation. Orientation na po yan agad next week. Okay? Wala na pong rest. Kasi nung kinumpit ko yung mga araw, hindi na po sasakto talaga. Hindi na po siya sasakto siya. Okay? Okay po? Asa na yung mga post-encounter delegates? Okay. So, ayan. Nakaka-board bang mag-aral? Ayan. Nakaka-board mag-aral o kukunin na kayo ni Lord? Grabe na ako. Joke lang po. Okay po. So, ayan po. Meron pa ba akong nakalimutang announcement? Okay po. Ito po. Take note the date kasi nakapag-meeting na kami ng ng mga head po ng JCCM. So, our anniversary will be on November 26, 2023. So, dati po 19, di ba? So, please take note of the date. And, ayan, JCCM Kalumpit 5th year anniversary will be on November 26, Grabe, God's goodness. Kita yung buhay mo, Bong? Yes! Saka nararamdaman nyo na, no? So, ayan po, minsan pumunta ho kayo dyan. Tapos magmuni-muni ho kayo. Talagang God is good all the time. And talagang totoo po, nothing compares to the promise that we have in God. So, pag nakikita ko po yung building, naaalala ko po yung mga pangako ng Lord. So, sa 26 po, next week po, magkakaroon din po tayo ng meeting. So, yung orientation po ng Sol 1, saglit lang naman po yun. So, parang, sa ano lang, siguro mga 30 minutes or 1 hour lang yun, yung sa orientation. And after po nun, we have a meeting. Magmi-meeting po tayong lahat para po sa ating pong anniversary. So, next week po, sasabihin ko na rin yung theme, yung verse, at kung ano pa yung mga iba pang plano po. Sasabihin po ni ate. Si ate ang bahala. Okay, basta po magtulong-tulong po tayo para sa anniversary. Amen? And meron pa tayong ilang buwan. Ilan pa ba? 2. Parang mga almost, mga 2 months. 1 month and a half to invite. So mag-invite po tayo para naman medyo madami-dami tayo pagdating ng anniversary. And pinaka-importante, mag-invite sa anniversary. Okay? Dahil sila yung mga VIP. Meron po tayong guests. Okay, parang wala tayong second time. Ayan. First time, meron ba? Sige, pwede mong tumayo. Tayo lang po. Okay, sabay-sabay. Welcome! So, ayan po, welcome. Thank you, Michelle. Ayan, para din po natin si Michelle. So, ay, si Mami pa. Ayan, welcome po. Ayan, invite po ni Ate Lani. So, tumayo nga rin po yung nag-invite. Palakpakan niyo po yung mga nag-invite. Si Michelle at si Ate Lani. Meron pa ba? May nakalimutan ba? Ayan. So, alam ko po kasi medyo mahirap mag-invite. Okay? May nakalimutan ba akong announcement? Wala naman. Okay po. Okay. So, yan lang po. So, tayo po tayong lahat. Sino po dito ang simula sa araw na ito ay tutulong na sa mga tao? Kahit hindi tatakbo ng SK or barangay tanod or barangay captain. Yung bukas puso, pagiging channel of blessing ng Lord sa ibang tao.
Oh, yun. Okay po. So anyway po, let us pray. Let us pray. Let's be in the presence of our God. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong mga natutunan sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na handang makinig sa iyo pong salita. Alam ko, Lord, kinakausap niyo pong bawat isa at naniniwala po ko, Lord God, na nagsisimula ng pagbabago sa aming pong mga puso at sa aming pong mga buhay. Lord, pagpalain niyo po sila para po mas marami pa silang matulungang tao, Lord God. Yung pong mga negosyo, trabaho, Panginoon, kahit po, Panginoon, yung simpleng pagtitinda nila, simpleng negosyo, simpleng kabuhayan, ipakita niyo po sa kanila, Panginoon, na kayo po ang Diyos na hindi nauubusan. Pinagpipray ko po yung mga nag-business, nag-work, Lord God, mga estudyante, Lord God, yung mga pinaghihirapan nila, Lord God, bigyan niyo po ng bunga, bigyan niyo po ng resulta, Panginoon, ang lahat ng pagpupuyat, pagpapagod, Panginoon, ng mga taong ito, Lord God. Pagpalain niyo po sila, Lord God. At nawa, Lord God, pag dumating na sila doon sa panahon na kung saan siksik, liglig at umaapaw ng kanilang buhay, Panginoon, gawin mo po silang mga instrumento mo, Lord God, to reach other people, especially, Lord God, yung mga hindi masyadong napapansin sa society or sa lipunan. Lord, pinagpipray ko din po ang aming church. Nawa ang church na ito, Lord, ay patuloy niyo pong padamihin, palakihin, Panginoon. Hindi lang, Lord God, dahil gusto naming maging malaking church, but Lord, para po makatulong kami sa ibang tao, Lord God, na nangangailangan. At para po makilala ka nila, Lord God, magkaroon sila ng relationship sa iyo. Salamat po, Lord God, for all the blessing. We pray for those people na may mga pinagdadaanan, mga may anxiety, mga hindi makatulog sa gabi, kakaisip ng kanilang mga problema. Lord, bigyan niyo po sila ng pahinga, bigyan niyo po sila ng lakas, bigyan niyo po sila ng pag-asa, Lord God, at nawa, Panginoon, ipakita niyo po sa kanila na kayo po ang Diyos na nagmamahal at tumutulong sa kanila. Bigyan niyo po ng pag-asa ang lahat ng nangihinaan ng loob, Panginoon, lahat po ng may mga sobrang bigat na pinagdadaanan, kayo pong mag-comfort po sa kanila, at nawa, Panginoon, pagpalain niyo sila ng higit sa kanilang inaasahan. We also pray sa lahat po ng cell group leaders, pagpalain niyo po sila, paramihin niyo po mga cell group nila, at pag-pray po din natin pinag-pray ko din po, Lord, ng mga pamilya, ng bawat isang nandito. Panginoon, patuloy niyo pong pag-itingin ang pagkakaisa, pagmamahalan sa bawat pamilya ng mga nagsisimba sa JCCM Kalumpit. Maraming salamat po for everything. Sobrang dami naming utang na loob sa iyo, Panginoon. At katulad sa sinabi sa kanta, Panginoon, you are good all the time. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po yan. Maraming tanda, ulan natin ng Lord. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Good. The song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Listen back. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good. Yes, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. He's so good. God is good. God is good. God is good. God is good. He's so good all the time. God is good. And all the time, God is good. God bless
kay Beth. Ayan. Hi ka kay Beth. Ayan, si Leona. Ayan.